Okay lang. Makulit na bulas. Good morning everyone! Today ay aming 4th day here in Boracay at kami ay magta-try mag-dive. So, meron muna diving lesson before tayo mag-actual. Bago tayo mag-boat dive, meron muna tayong practice. Ano po, sa shallow water na yung tubig hanggang dito lang. So, yung ratio po namin dito is 2 diver beginners or non-diver license, 1 dive master in charge po. This is it na, for real, the scuba diving moment. So, after namin mag-practice sa shallow water, so ito na, pinagsuot na kami ng mga kakailanganin namin sa pag-dive. So, merong isang magpipicture at magbe-video sa amin. Pwede ka na magdala ng camera, pero at the time, hindi ako nagdala kasi wala akong dalang case protector sa aking cellphone. So, yan yung video na kinuwanan ng personnel or staff dun sa driving lesson namin. So, ayan, may mga pinapagawa sila at may mga sign. And ang ganda-ganda talaga, yung feel na feel mo. Pero, sad moment, hindi ako nagtagal sa ilalim ng water. Kasi dapat 30 minutes, pero ang kinaya ko lang is 15 minutes dahil natake na ako ng aking sinus, as in, ang sakit sa ulo at saka sa tenga. Kahit ilang beses na ako nag-equalize, hindi talaga kinaya. Pero I really enjoyed the moment under the sea and na-encounter ang mga coral reefs and mga iba't ibang klase ng mga isda. So, by pair, merong isang instructor na mag-guide sa inyo. And then, habang palalim ng palalim, may mga gagawin ka para hindi sumakit yung tenga mo. Ayan, naituro naman yan sa aming diving lesson. So, ayan, may mga pictorial moment and video moment. 1,500 po ang binayaran namin para sa diving lesson na ito at must try, parang once in a lifetime, at least na-experience mo ang mag-dive. Okay, so yan, nag-enjoy ako at ang kasama ko. So, 1,500 is kasama na po doon yung diving lesson, yung instructor na mag-guide sa'yo habang nandun kayo sa ilalim ng tubig, lahat ng gears, the pictures and videos, lahat-lahat na po yun is 1,500. So, kung uulitin ko pa ito, parang hindi na, dahil hindi ko kaya talaga. Parang nagkakaroon ako ng panic attack. Pero I'm so happy that I tried this diving. Nakakatuwa talaga ang God creation. Meron talagang nilalang na parang nilaan talaga sa karagatan at mga nilalang na para sa lupa at tayo yung mga taong yun. So, bilang alien sa ilalim ng karagatan, kailangan nating irespeto ang kanilang tirahan. So, ayun, binisita namin ang other part ng pool kasi maraming klase ng pool dito sa Fairways. So, dito yung meron tinatawag na yung sa cave. I forgot the name, pero sikat itong cave na to at pinupuntahan talaga. So, pwede ka rin maligo, mag-swimming dito sa part ng dagat na ito aside sa Poca Beach at sa mga main beach. Kaya nga lang dito sa area na to, maalon at saka medyo mabatuan. Like sa other part of beach dito sa Boracay, yung talagang pinong-pino ang buhangin. Pino rin naman dito, pero mas marami nga lang mga bato-bato.
So come on guys, let's go! Yun yung punta natin. Ay, pala may dagat pala sila dito na sarili. Nagbibihay-bihay pa tayo. Dito na naman dito, ma'am. Sa tingin mo, kala ko wala. Kala ko wala. Kala ko wala. Kaya siya Exclusive. May sarili sa karagatan. Kanila na, sila na. Sana, At walang lumot tayo. At wala silang lumot. Tinangkinan nila ang area walang lumot. Kasi yung dagat yung mineral water. Ay, Evian ba? Ito pala yung shower. Ay, sorry. May volleyball. Yan yan? Saan? Ay, nakakainlove ang dagat dito. Parang ayoko nang bumalik sa Manila. Ganda ng dagat, Glenn. Ito ang private beach ng Fairways. So, napaka-solemn, relaxing, at ang ganda-ganda ng view. At ganito naman ang buhangin nila dito. Ito ang chapel in the cave. Ay, simba mo tayo, o tama. Dito, may misa. Tama ko kay Kuya. O yun, sad to say, walang simba tomorrow. So, may schedule lang kung kailan may misa. So, ang ganda ng cave. Parang ang ganda niyang gawing pang wedding event. So, syempre, tutur ko kayo inside the cave. The Chapel Cave. Sa loob ng cave, na dinig mo talaga yung tunog ng dagat at napaka-solemn. Ito naman yung pinakasikat dito, yung parang tunnel na madalas mag-picture kasi ang ganda talaga. So, before umuwi ang aking papa bumalik sa Iloilo, magbabanding moment kami and we will have our lunch sa Henan Resort. Yung pagkain na. Pasta lang. Ito. Ha? Wow. Ay, barbecue. Hapla, no? Isda. Wala. No. Hey, Japanese siomai dun, Glenn. Ang sarap. May halo-halo pala dito. Mango, vanilla, to ice cream. What's it called? Choros.
This is a buffet. So, hiwalay pong in-order yung buko juice kasi na-miss namin ang buko juice. Diba? Parang hindi kompleto ang beach life pag walang buko juice. So, ayan, picture-picture with the complete family. Ayan. So, bumalik kami doon uli sa dagat. While waiting para sa sunset view, pupuntahan rin namin yung isa sa mga kilalang tourist spot dito sa Fairways sa Boracay, ang Cojos Cay Hole. Safe mag-swimming dito dahil talagang may nakabantay na lifeguard. Pero ingat-ingat na din kasi minsan may mga yung tusok-tusok na bilog na nandiyan sa dagat. Pero naglalagay naman sila ng warning kung merong mga ganong season. Ngayong hapon ay pa-low tide na po dito sa dagat. So ngayon, on the way na kami doon sa Cojos Cay Hole. Hindi pa, dagat ka lang. Yung ocean, wala ka nang makikita. Ha? Mega World pa to. Sabo, yun yung sasabi ko sa'yo pagbaba mo. Ano siya, New Coast, Boracay New Coast. Ayun, yung home party. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Oh, nasa taas niya. Ay, sabi pwede babae niyan? Ah, hindi. Ay, may tugtog. Oh, yun. Ha? Yung may tugtog. Ay, dito na. Ay, sabi home party. Ayun na, sa taas ayun. Oo. Ito na yung Boracay New Coast. Ito sa kabila. Oo. Dito ko ito yun. Ay, okay. Ilang araw na kami sa Boracay, kaya ilang araw na rin yung aking hair braid. So, kating-kating na talaga ako dyan, pero kailangan panindigan hanggang sa pag-uwi. Meron ako nito. Tapos nabibitak. Nahulog. So, ito na ang isa sa mga tourist spot na Cay Hole. Dati pwedeng pumasok doon. Ngayon kasi medyo nagbibitak-bitak na siya at may mga nahuhulog ng mga bato-bato. Kaya nagkaroon na sila ng pagsarado. Hanggang dyan lang pwede kang magpa-picture at mag-muni-muni at tumanaw. At hindi ka guest sa Fairways, pwede ka pa rin pumunta dito sa area na to. Iba sumasakay ng tricycle or may mga van silang naka-rent. Sa mga oras na yan, tanging magagawa mo lang ay mag-post at namnamin ang mga huling araw dito sa Boracay at ang masarap na simoy at ang magandang dagat nila.
Pabalik na kami sa dagat ng Fairways. Ayan, abutan namin ito. Ang ganda-ganda ng pagkakagawa. So, ayan, kinuhanan ko ng video and pictures. Ito mo yung view, oh! Ayun, kailangan na magpaalam sa dagat at pupuntahan naman namin yung isa pang pool dito sa Fairways. Yun daw. Ayun, no? May bar sila here. Dito naman ang motif nila is mala zoo, safari. Ayan, maganda mag-night swimming. And merong part dyan na playground na pwedeng maglaro ang mga kids. But at that time kasi madilim na. So, ang ginawa na lang namin mag-swimming. Meron din siyang mga restaurant, kainan na pwede nyo for dine-in or habang nagsiswimming kayo. Ganda-ganda talaga ako dyan sa mga malaglas house na restaurant. So, gusto sana namin i-try pero we don't get a chance kasi kailangan namin pumunta doon sa next na pupuntahan namin para kumain. Kaya lang, may batang nawili sa pool. So, nagstay pa kami ng few minutes. Then, nagstay na lang kami sa aming unit. Happy morning Sunday everyone! So, syempre, bago tayo umuwi ng Manila, dahil Sunday, syempre hindi natin kakaligtaan na magsimba at puntahan ng simbahan dito sa Boracay. So, after namin magsimba, bumili ng mga daing. And then, kakain kami sa isa sa mga sikat na cafe dito na malapit sa church. Sunny side up. Manny, the flash! Ginagawa na lang, binibigyan na lang. Sa mata, mag-ilay. And before tayo magbiyahe, pabalik ng Aklan, kakain tayo dito sa Sunnyside Cafe. Napakaganda ng lugar na to dahil aside sa masarap na pagkain, eh maganda din ang view. I'm not sure, pero parang ito yung tinatawag nilang grotto. So, gusto sana namin puntahan, kaya lang, ready na kami umalis, bawal nang mabasa. So, ayan, kakain na lang at tingin-tingin sa paligid-ligid. So, at the time, maraming tao, kaya pila muna kami while waiting, and then picture-picture and taking videos around. Hanggang second floor ang cafe na to, pero we prefer to choose doon sa may baba para kitang-kita mo yung view. Pero sabi nila maganda daw talaga din daw doon sa second floor. So, ayun, may pagka-pricey ang food dito, pero masarap naman siya. And malalaki din naman ang serving. So, pwede mo din good for sharing if you want to share.
ang pinupuntahan talaga sa cafe na to ay yung view na pang IG. At ayan naman kasi talaga namang nakaka-relaxing, di ba? Habang pinagmamasdan mo ang mga boat na yan. So, ito na yung mga in-order namin. Das must try daw dyan yung adobo. Ayan. Tapos, ayan, malalaki din yung mga servings nila. Ayan, habang sa mood sila, ayan, join sila sa video trending. Ayan, natuwa yung mama ko, sumama din siya sa trend. Ayan, tummy satisfied kami dahil sa masarap at nakakabusog na pagkain. So, as usual, picture-picture bago tayo umuwi para meron tayong memories to treasure. Kasi mami, ang idea ko yung ganyan. Yung ganyan sa picture. Happy ka dito? Oo. Natupad yung wish mo? Sunny side. Hindi masyado. Bakit? Hindi ako gumaling. Hindi ako nakakain ng lahat ng egg. Ayun, hindi ako nakakain nito. Tuldok lang ang pork. Ayun na. Tumakay kami ng tricycle papunta sa bilihan ng pasalubong. May sa D-Mall. Marami namang mga mura dyan. Maraming masasarap na food na pwede mo i-try. But at that moment ay busog na kami. So, namili kami ng mga pagkain pasalubong and additional na mga souvenirs. The moment of truth. So, ito na nga ang reality. Uuwi na kami papuntang Manila. So, from Boracay, nag-tricycle kami papunta sa port. And then port going to Aklan, Kalibo Airport. And then, ayan na. So, thank you guys for watching and supporting my channels. And please like and subscribe to Mom Kat. Goodbye everyone and travel na sa Pilipinas!